Hello everyone, good evening and welcome ulit sa ating devotions. For tonight, our topic is from the book of Proverbs. Dito, ang talatang ito, isa to sa panalangin ni Agur, na isa sa mga contributor ng Proverbs na para maparangalan ang Diyos at maging wais tayo sa ating mga desisyon na ginagawa araw-araw. So, nag-iisimula yan sa pag-iisip, kaya nagdi-devotion tayo at tinatalakay natin ito kasi ina-address natin yung mindset na magkaroon ng wisdom ng Diyos. Pinapatakbo ang karunungan ng Diyos. So, dito sa Proverbs na to, sabi ni Agur sa panalangin na ito, ito yung part na pinanalangin ni Agur. Sabi niya, "Oh God, I beg two favors from you." So, meron siyang dalawang prayer request. Sabi dito, first, help me never to tell a lie. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. So, yun yung prayer request niya. Yung pagiging tapat. So, yung pangalawang prayer niya, sabi dito, second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. So, ito yung sabi niya sa pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Kasi, dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. So, parang pinapanalangin niya na huwag siyang payamanin, baka hindi niya kayang i-handle, i-manage. At kung naman masyadong mahirap, kasi pag naghirap siya, kakapit siya sa patalim, magnanakaw siya, at ilalagay ang kahihiyan ang banal na pangalan ng Panginoon. So, ito yung full of wisdom na panalangin ni Agur. So, kailangan na ang panalangin natin sincere and honest. So, ito po yan sa isa sa mga panalangin ni Agur. So, ang sabi dito, ang katuruan dito, wealth can bring us farther away from God. Ang blessings na nagbibigay sa atin na hindi natin, yun lang pa sa ating kakayanan, it can bring us farther from God. Imbis na mapalapit tayo sa Kanya, mapapalayo tayo dahil hindi niya natin kayang i-manage yung mga bagay na binibless sa atin. So, yung provision ng Lord, hindi lang pa sa ating kakayanan. Kailangan yung kaya lang natin. So, yung sobrang yaman na hindi natin kayang i-manage, mapapalayo tayo sa Diyos. Yung sobrang hirap naman na halos hindi natin kaya, may insulto naman natin ang Diyos. Pagka kumapit tayo sa patalim, nakakagawa tayo ng kasinungalingan, magnanakaw tayo, at lalagay natin sa kahihiyan o may insulto ang Panginoon. So, kasi doon tayo matututo magnakaw at magsinungaling. Sobrang hirap ng buhay. So, ang sobra, na mali din talaga. Pag sobrang yaman, mali na. Pag sobrang hirap, na hindi niya na kayang i-handle, na yung sobrang kahirapan na mailalagay natin ang Panginoon ang pangalan niya sa kahihiyan. So, sabi dito, a wise person
ang Kristiyanong wais, ang panalangin niya ay kasapatan ng Diyos. Kasapatan na provision ng Diyos. Kaya kapag nanalangin tayo, kailangan ng panalangin natin ay yung sapat sa kakayahan natin. Yung kapag binihiyaan tayo ng Diyos at ng pagpapala, yung kaya lang natin na i-handle, na nakakalugod sa ating Diyos. So, yung hindi tayo nananalangin ng sobra sa kakayanan natin. Kasi, minsan, doon nagiging, kapag halimbawa, kasi kumikita tayo ng sobrang laki, siguro yung maliliit na kita, mas hindi na natin iintindihan. So, yung napakagandang talata na ito, huwag siyang masyadong pahirapan, huwag din naman siyang masyadong makaranas ng yaman sa buhay. So, napakaganda ng talata na ito para ma-remind tayo na hindi kailangan sapat lang. Hindi pwedeng sobra-sobra. Kailangan yung sapat lang na kaya nating i-handle na yun dapat ang pinapanalangin natin. Na kapag tayo humihingi sa Diyos, kailangan i-approach natin siya through wisdom para i-handle yung God's will. At ano man ang pagmamay-ari natin galing sa Panginoon yan. So, kailangan ipanalangin natin yung wisdom, karunungan na paano magamit natin yung pinagkaloob sa atin. Yung kompletong kamay, yung kompletong mata, maayos sa pandinig, at malakas na pangangatawan. So, sapat yan para maghanap buhay tayo, para magkaroon tayo ng yung mag-prayer na pwede natin ipag-pray sa Panginoon. Ipanalangin natin na bawat provision ng Diyos, bawat yaman na binibigay niya sa atin, bawat sweldo ay napapalapit tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, na hindi pwede kasing sa sobrang laki ng binibigay niya sa atin, or nagtatrabaho tayo, mas pina-priority natin ang trabaho natin. So, kailangan kapag ang panalangin natin, pagka meron tayong blessings sa Kanya, kailangan mapalapit tayo, because wealth brings us closer to God. Hindi dapat tayo nilalayo sa kayamanan ng Diyos. Pray that you will be honored to God. Kailangan masamba natin. Kahit sa panahon ng kahirapan, at hindi tayong kumakapit sa patalim. So, pagka meron naman matinding blessings na galing sa Panginoon, minsan ang pinapanalangin natin magandang kalusugan. So, kapag nawala lahat yun, dapat napaparangalan pa rin natin ang Diyos. Kasi yun sa panahon na hindi tayo malusog, wala na tayong pambayad ng kung ano mang bilis natin. Pero kailangan pinaparangalan pa rin natin ang Diyos. Katulad ni Jacob, na kahit itakol siya ng mga kapamilya at kaibigan niya. So, sumunod pa rin siya. Pinalangin niya na yung paano yung makakabuti sa pamilya niya. So, maging sapat yung matustusan tayo sa araw-araw, yun yung sapat na tayo pinagpapala ng Diyos at tinibigyan ng makakain sa araw-araw para magkaroon tayo ng lakas. Magkakaroon tayo ng lakas upang magamit natin sa paglilingkod sa ating Diyos. So, huwag mong isipin na kapag binigyan ka ng Diyos ng pagkain, kakain ka para magbusog. Kakain ka para magkaroon ng lakas, magamit yung lakas natin sa ikarangal na Panginoon. So, yun ang purpose ng provision niya.
Sa inyo po ang katuroan sa verse na ito. Maraming salamat. Hanggang po sa muling na ating